may isa pa akong katanungan para kay ah, Brother Angel po sana kung okay lang. Go ahead po. Ah, Brother Angel, yung asawa ko, hindi kami kasal sa pare. So, nasabi na confess ko na yun sa pare. Tapos, dahil sa pagbalik loob ko sa Panginoon, nagsisimba na ako, nagkumpisal na ako, yung asawa ko, hindi na umuwi dito sa amin. Tapos, lahat ng damit niya, dahil hinatid ko sa kanila, kasi ay, hindi na siya umuwi. Kaya, tanong ko, sa paghatid ng damit ko, damit niya sa kanila, nagkasala ba ako ron? Brother Angel? Kapatid, hindi pa kayo kasal, no? Live-in ba o civil? Kasal pastor. Eh sa mata ng Diyos, hindi pa kayo mag-asawa, kapatid. May anak ba kayo? Meron isa. Mm. Actually, sa ni-research ko sa Catholic Answers, yung mga sabi ng mga theologians, mga kaparian, yung hindi ka sa tunay na simbahan, na Catholic Church, ang mga anak daw is they are born without of wedlock. Ibig sabihin, anak pa rin sa labas yun. So, hanggat wala kayo sa tunay na simbahan, kapatid, no? Tandaan natin sa Biblia, ang sinugo ng Diyos magbind o magpahintulot sa lupa yung mga apostol, sila yung mga kaparian din, no? Wala namang ibang no? So, pare, na connected sa Roman Catholic Church. Ngayon, ang ano diyan, well, iba yung sitwasyon ngayon. Hindi ko alam kung bakit na umalis siya, no? Siyempre personal 'yan. Ang tinatanong mo kung kasalanan yung ibalik mo yung damit niya, ay yung gamit niya. Oo, lahat ng gamit niya, binili ko sa kanila. So parang wala na kayo, parang gano'n, o ano ba, parang Oh, iniwalay parang niyo na ganun. dahil mm, Aki nag, rin, nag ako nung nagbigay ng video kay Brother Jando, yung okay. So dahil dun sa naririnig niyo rito, kaya yung, niyo naisipan salamat munang nga sa'yo. maghiwalay. Salamat sa gabi-gabi mong pagbabasa ng Ebanghelyo. Ikaw yung nagtulak sa akin na yung punto programa ninyo na magkumpisal, punta sa pare. Salamat sa Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan, na instrumento lang po tayo, kapatid. Pero yes, yun na nga po, no? Totoo yun, napakabuti ng Diyos. Puto por puto is a gift from God, no? Talagang binigay niya to dahil walang ganito, matagal na panahon na walang ganito, na walang pag-aaral yung mga kapwa nating Katoliko, no? So ngayon, nagkakaroon sila na libre to na pag-aaral, no? Dahil mahirap nga yung busy yung mga kaparian natin, hindi sila magkapag-conduct ng katikism. But anyway, napakaganda ng ginawa mo, kapatid. Uh, at least kung nagkumpisal ka, ipapatawad ka basta talagang kailangan mo na maghiwalay. And then, siyempre, ayaw naman natin yung forever kayong ganyan. Sana, if there is a chance, no? Actually, kung kasal kayo sa Sinabi ko, pastor, ano sinabi yung ko nga sa kapatid? pare na nagpatulong nga ako sa pare na pagdasal kami yung pagiging sana ma-bless niya, kaso umuwi na sa kanila. Sandali, hindi ko mag-gets, kapatid. Kasal kayo sa pastor, tama? Oh, Okay. Ang kasal niyo sa pastor, Brad, legal 'yan sa gobyerno. Naka-forward na 'yan sa census. Ngayon, ang gagawin niyo na lang, hiwalay muna kayo, and then magkano po kayo, plan sabihin niyo na kay father na magpakasal kayo, convalidation na lang 'yon. Pag sinabing convalidation, valid na 'yon sa gobyerno, i-validate na lang ng simbahan. So mas madali na yung kasal, bro. Kaya lang, bakit may malaking personal ba problem? born again kasi sila, Oh, yung iba. diyan yung loob nila sa akin kasi nagbalik loob ako sa Panginoon.
Okay. So dahil dati kayong Catholic, born again, nasama sa kanila. Ay, hindi talaga ako, nasimba ako sa kanila 3 bilis lang, tapos hindi na ako sumama. Kaya malayo yung loob sa akin. Tapos ngayon, nagbalik na ako sa simbahan na tatag na ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung asawa ko, umuwi na sa kanila. Because of the relihiyon na bumalik ka sa Roman Catholic Church. Opo. Nakakalungkot niya naman yan, no? Dahil dun sa mas pinili niya yung maling relihiyon, no? Nako. Okay, so anyway, nako, mahirapan nating iayusin yan unless kailangan maibalik mo talaga siya. But sabihin mo na lang, there's may good news naman tayo dito, kapatid, no? Ang simbahan, pag mga ganyan sitwasyon, ewan ko lang kung ano ba, gaano kalalim ang problema, no? Hindi problema yan dahil may mixed marriage ang Catholic Church. Mga Ibig nasabi ko na sabihin, yun sa pare. Sabi niya, pwede. pare, kapag nadala ko yung asawa ko, mapabautisma ng Katoliko, tulungan niya ako magdasal, tapos iblis niya kami. Yes, hindi. Kahit hindi mo na siya ma-convert ng Catholic, bro. Ito kahit hindi siya, nasa Code of Canon Law yun, i-check ko later kung saan mababasa yon, ibigay mo kay Father, may mixed marriage, kahit ibang relihiyon siya, kapatid. Kung ikaw ay Katoliko, siya ay born again, pwede kayong ikasal ng pwede kayong ikasal sa Catholic Church. Yes, pwede yun. Sabihin mo rin. Kasi, yun nga yung problema ko, kasi nahihirapan ako magpaliwanag sa kanya, kasi ayaw niyang maniwala na na may simbahan talaga na pati ng Panginoon, tapos ayaw niyang sumama sa akin kasi kapag sumama daw niya sa simbahan natin, nagkakasala daw sila. Medyo hindi ganun kadaling ang ma-convert ang mga ganyan, lalo na sagana sa Bible study yan na mali-maling interpretasyon. Di ba? So, sagana yan kay brother dyan, yung sa pastor nila na mali-mali lahat ng sinasabi sa live. Walang authority, walang proper theology, kaya hindi proper ang interpretation yan. Puro nagbasa, nag-ano na sarili nila, unawa. But anyway, yung sinabi niyo, for now, let's pray, no? Sana po, pray natin lahat si brother na sana maliwanagan yung sister wife mo, girlfriend mo lang so far, no? Hindi pa siya tunay na asawa dahil wala pa kayo sa tunay na simbahan. Sana it's dalawang bagay, no? Na sana mabuksan ang isipan niya, no? Na pwede naman kayo magpakasal sa Catholic Church bilang mixed marriage. Kahit ibang sekta siya, pwedeng mixed marriage. Ngayon, pangalawa, sana mapaliwanagan mo siya uli kung sakali, although mahirapan ka na ngayon, pero try mo rin ito kung bakit Catholic Church ang tunay na church. Baka sakali, iparinig mo sa kayong punto por punto tungkol sa katotohanan ng church. At saka ibigay mo rin yung founder kung paano, gawan mo ng paraan. Sa pakikinig mo ngayon, mag-isip ka ng paraan. Marami kang pwedeng idahilan dyan. Founder, sino ba ka mo? Mag-usap. Kung kaya nyo pang mag-usap, no? Founder, authority, sino ba talaga? I-search mo sa internet, sino ba ang founder ng Roman Catholic Church? And punto por punto, that's it. Pero yung sinabi mo nagkakasala ka bang binigay mo yung gamit mo? Hindi, kasi hindi pa kayo kasal sa mata ng Diyos, kapatid. Maganda mo na ganyan. Maganda, ganyan muna ang ginawa mo, mas maganda yan sa simbahan dahil ang tunay na kasal po ay sakramento. Ang pastor, hindi sakramento yan dahil una-una, hindi naman sila ordained priest. Okay? So, ang sakramento galing sa mga ordained priest, galing sa Diyos, galing sa lingkod ng Diyos, at siyempre, dapat ikakasal ka sa simbahan ng Diyos. No? So, yun po, wala po problema doon, kapatid. Mas maganda yan, pigil-pigil muna. At try your best, ipanalangin natin at ipanalangin mo na sana maliwanagan siya at ma-resolve ang lahat, kapatid, sa awa tulong ng Diyos. Maraming salamat. Wag kang umiyak, bro. Okay lang yan, talagang gano'n. At gano'n talagang pagsunod sa Diyos. Sabi nga, if you want to follow me, deny yourself. No? At talagang
Sabi nga rin ni Jesus, no, kung sino man ang sumunod sa dapat, sabi niya, kalimutan ng lahat. Kaya talagang marami tayong makakaano dito, even asawa, pamilya. Sabi niya, kung sino man magmahal ng higit sa akin, hindi tayo magmamahal ng kaharian ng Diyos. So kahit asawa, ganun talaga, kahit asawa, nakakalungkot man, kahit pamilya, anak, magulang, dapat talaga gawin natin pa rin number one si Lord. Kahit magalit na sila, dapat na kay Lord lagi tayo. Nasa tamang iglesia, kapatid. Okay lang yon. Importante, si Lord natutuwa sa iyo. Amen? Salamat. Naiyak si Okay na bro. po ba, Brother Jmar? Maraming salamat sa inyo at sa punto. God bless. Salamat po sa Yeah. Diyos.